الحمد لله الذي أمر بحفظ اللسان والصلاة والسلام على من حذر من آفات اللسان نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una sa lahat ay purihin, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. At kasama na rito ay ang makatapos tayo ng unang 4 na raka'a mula sa Salatul Tarawih. Mga kapatid, sinabi ng isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad, sumakanya ng mga kapayapaan, at Jabir radhiyallahu anhu, إذا سمت فليسم سمعك وبرسك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع عنك هذا الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. Na ating ilagay sa ating mga puso't isipan ang sinabi ng isa sa pinakakilalang kasamahan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Idha sumta, kapag ikaw ay nag-aayuno, ay nararapat din na mag-ayuno ang iyong pandinig, paningin, at ang iyong dila. Mula saan? Anil kadhibi wal maharim. Mula sa pagsisinungaling at pagsalita ng mga ipinagbabawal. At iwanan mo rin ang paggambala o pag-away mo sa iyong kapitbahay na nararapat sa iyo ay waqar wa sakina, pagiging mataimtim, o ikaw ay tumahimik lamang. At wag na wag mong gagawin na ang araw ng iyong pag-aayuno at ang araw na ikaw ay hindi nag-aayuno ay magkapareho. Dahil alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam kung gaano kadakila sa bawat nananampalataya ang buwan ng Ramadan. Na alamin natin na ang pag-aayuno ay hindi lamang ito yung pipigilan natin ang ating pag-iwan sa ating inumin at pagkain. Na nararapat din sa atin na iwanan, pigilan ang paggawa ng mga masasama mula sa ating mga tenga, mga mata at dila. Na sa gabing ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ay nais kong mag-focus sa isang bahagi ng ating katawan na maaaring ilan sa atin ay hindi nag-iingat o maaaring iba sa atin ay hindi na naiingatan ang parte ng kanyang katawan na iyon na habang siya ay nag-aayuno, na habang siya ay napapanood sa dakilang buwan na Ramadan. At walang iba kundi ang maliit na parte ng kanyang katawan na iyon ay walang iba kundi ang kanyang dila. Naalamin natin na ang ating mga dila, kung ito ay gagamitin natin sa kabutihan, ay makukuha rito ay kabutihan. Subalit, kung ito ay gagamitin sa kasamaan, walang duda na kasamaan ang patutunguhan nito. Na ngayon, ating pakinggan mabuti at ating iligay sa ating mga puso at isipan at pagkatapos ay sundan natin ang pagpapatupad sa ating mga sarili. Kasi sayang naman yung mga payo ng Allah subhanahu wa ta'ala, payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa ating lahat. Nasaan pa nga tayo kukuha ng mga payo? Walang iba kundi sa banal na Quran at sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang pinakamainam na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay siya na mismo yung nagsabi nung malapit na ang kanyang kamatayan. Na siya ay nag-iwan ng dalawang bagay na kung ito'y ating panghahawakan ay hindi na tayo maliligaw pa. At sa dalawang iniwan niya ito ay nandito nakapaloob yung nararapat nating gawin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ito na nga yung Quran at ang mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ayon sa pinakamalapit itong kahulugan na walang mabuti sa kanilang pag-uusap ng palihim
na walang mabuti sa kanilang pag-uusap ng palihim, maliban na lamang sa pag-uusap na nag-uutos ng pagsasadaka at ang paggawa ng kabutihan o ang pag-ayos sa dalawang taong magkaaway, islahi bainan nas. At kung sino man ang gumawa noon na hinahangad niya ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong hinanda ng Allah subhanahu wa ta'ala? فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ay katiyakan na siya ay aming bibigyan ng napakalaking gantimpala. At sinabi rin naman ng Propeta Muhammad sa mga nanuwa ang kapayapaan, ang Sahl bin Sa'd radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma bayna lihyatihi wa bayna rijlayhi adman lahu al-jannah. Na napakaganda ng sinabi ng Propeta Muhammad na kung sino man ang magsisigurado sa akin nang nasa pagitan ng kanyang bigote at balbas, ma bayna lihyatihi wa ma bayna rijlayhi, at nasa pagitan ng kanyang dalawang hita o dalawang paa, ay isisigurado sa kanya ang paraiso. Ibig sabihin nito, sisiguraduhin natin sa Propeta Muhammad sa Allah subhanahu wa ta'ala, una, na ang ating mga dila ay iwasan natin sa pagsasalita ng mga bagay na wala namang kwenta, lalong-lalo na ngayon sa buwan ng Ramadan. At ang ating mga maselang parte ng katawan, nasiguraduhin natin ito sa Propeta Muhammad, at walang duda na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isisigurado niya sa atin ang paraiso. At alam naman natin ang Propeta Muhammad, ma yantiqu 'anil hawa, hindi siya nagsasalita sa hangin lamang. At sinabi pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha ila nar jahannam. A'udzu billahi min dhalik. Nagpaupo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa gawain na yun. Na sinabi ng Propeta Muhammad, katunayan, ang isang alipin ay nagsasalita ng salita na hindi niya to binibigyan ng pansin, na ito pala ay ikakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yahwi biha ila nari jahannam. At yung pagsasalita niya ngayon ang magiging dahilan upang siya ay makapasok sa apoy ng impyerno. A'udhu billahi min dhalik. So mga kapatid, nararapat lamang sa bawat isa sa atin na alagaang mabuti ang kanyang dila. Ang dila sa panlalait ng iyong kapwa, ang dila sa paninira ng iyong kapwa. Naiwasan mo ang iyong dila na maging chismosa o chismoso. Dahil alam mo naman na ito ay hindi magdudulot sa iyo ng kabutihan magpakailan pa man. Ito ay walang maidudulot na kabutihan kahit baligtarin pa natin ang mundo at anuman ang nila naman ito. At natanong naman ang Propeta Muhammad sa kanya naman ang kapayapaan na kung ano bang uri ng mga tao ang pinakamaraming makakapasok sa paraiso. Natanong ang Propeta Muhammad. So sinabi ng Propeta Muhammad, taqwallah wa husnul khuluq, yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkakaroon ng magandang pag-uugali. At natanong na rin ng Propeta Muhammad kung ano ba yung pinakadahilan na nagiging sanhi upang makapasok ang alipin sa impyerno. Al-ajwafan, al-fam wal-farj. Walang iba kundi ang bibig at yung kanyang masilang parte ng katawan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, bilang panghuli, bilang pangwakas, ay nais kong iwanan sa inyo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marahil ay pamilyar na rin sa bawat isa sa atin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Na kung sino man ang naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kabilang buhay, ay nararapat lamang na magsalita siya ng mabuti o liyasmut. At kapag hindi niya magawa na magsalita ng mabuti, magsalita ng pawang kabutihan, ay tumahimik na lamang siya. Na sino ba naman sa atin dito ang hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na sino ba naman sa atin dito ang hindi naniniwala sa kabilang buhay? So lahat tayo ay naniniwala. So nararapat lamang sa atin na iwanan ang pagsasalita ng mga walang kwentang bagay. Dahil nakakapagtaka ang isang Muslim o isang nananampalataya na nag-aayuno na nakakaramdam na siya ng uhaw, ng gutom. Subalit wala naman tigil ang kanyang dila sa pagsasalita, paninira ng kanyang kapwa. So dapat ang maging resulta ng kanyang pagkauho ay pagkagutom ay manghihina siya. Hindi na siya makakagalaw o kahit na magsalita ng mga walang kwentang bagay.
So once na maramdaman mo na gusto mong kumakati yung dila mo, ay mas mabuti umupo ka sa isang tabi, alalahanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At walang duda na ang pag-alaala mo na iyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Mga kapatid, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mapasama sa mga nananampalataya na inialagaan ng kanilang dila, hindi lamang sa buwan na ito, kundi hanggang sa kamatayan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.